Sir Neb, tawagin mo na lang po akong Army. Ikukwento ko sana yung tungkol sa gabay ko. Marami kasi akong nababasa na kwento tungkol sa kani-kanilang mga gabay. Hindi naman ako makapagyabang dahil hindi kagaya ng mga nababasa at napapakinggan ko. Medyo hindi fit sa deskripsyon ng gabay ng ibang tao yung gabay ko. Yun sa kanila kasi kadalasan ay napakabait. Parang guardian angel talaga na tumutulong sa mga tao. Itong gabay ko na itago na lang natin sa pangalang Mike ay masasabi kong parang nanggaling sa kasamaan. Not totally masama si Mike kasi nga gabay ko siya. Inaalagaan niya ako at ang mga malalapit sa akin. Pero kapag may nanakit sa akin ay sila ang ginagawan ni Mike ng hindi maganda. Yun ang dahilan kung bakit gusto ko mang ipagmalaki siya ay hindi ko magawa dahil natatakot akong may maghiwalay sa amin. Ayoko dahil beneficial siya sa akin. At this point, sasabihin ko ng hindi ko tunay na pangalan yung Army at hindi ko rin totoong account itong ginamit kong pang-send sa'yo. Pakitago na lang po Sir Neb yung pagkakakilanlan ko. Mabalik tayo sa kwento. Mabait naman sa akin si Mike. Nakilala ko siya nung nawili akong magbasa-basa ng tungkol sa lihim na karunungan. Kung pamilyar kayo roon, pero kung hindi ay hindi na rin ako magbabanggit pa ng mga detalye. Hindi yun para sa lahat. Yun yung time na sabihin na nating curious ako sa maraming bagay at nag-e-explore ako ng kung ano-ano. Una ay nag-switch ako sa panonood ng horror films mula sa pagkahilig ko sa anime. Naging interesado ako sa paranormal dahil sa horror at doon nga ako nagkaroon ng pag-iisip na baka nga may katotohanan ang mga hiwaga sa mundo na hindi lang nakikita ng mga tao. Nag-research ako sa internet at nagtanong-tanong din sa mga kakilala. Sa mga manggagamot at antingero sa harap ng simbahan ko natuklasan ang tungkol sa lihim na karunungan. Doon nagsimula yung pagkahilig ko rito. Sumama ako sa mga practitioner ng lihim na karunungan at napakarami kong natutunan na kung sasabihin rito ay baka questionin ng marami ang realidad ng buhay. Napakaraming bagay na tinatago bilang kathang isip. Kagaya na lang ng lahat ng tao ay may gabay at pwede mo silang makausap kung gugustuhin mo. Sa kaso ko, gusto ko siyang makilala. Kaya nagpatulong ako sa mga senior ko na buksan ang komunikasyon namin ni Mike. Noong una kong narinig yung boses niya ay nakaramdam ako ng takot. Kasi naman ay malalim at nakakatakot nga. Mabuti at may mga kasama ako nung time na yon. Kaya hindi ako napatakbo na lang kung saan. Para siyang may voice changer dahil OA talaga yung laki ng boses niya. Pero dahil nagpakilala na siya sa akin ay tinanggap ko na siya. Para malinaw lang, hindi ala genie si Mike. Hindi siya lilitaw kapag nirequest ko na magpakita siya. Hindi rin niya ibibigay ang lahat ng hingin ko. As the word implies, gabay lang talaga siya. Hindi niya ako pinapakialaman at hinahayaan niya akong magkamali. Pero hindi niya ako hinahayaang madisgrasya ng malala. Sakali man kunwari ay maaksidente ako, may posibilidad na iligtas niya ako. Pero yun ay kung hindi ko pa oras para mamatay o masaktan. At para maging aktibo siya lagi sa tabi ko, kailangan ko siyang debosyonan. Kumbaga sa espada, kailangan laging hasain para maging matalim. Noong nagkaroon kami ng communication ni Mike, akala ko talaga para akong may bodyguard. Kaya medyo tatanga-tanga pa ako. Naging reckless ako noon Sir Neb kasi akala ko ililigtas niya ako parati. Pero nang 2 ulit akong madampot ng mga pulis sa kasong alarm and scandal, doon ako naliwanagan dahil kinausap niya rin ako. Akala ko noon wala siyang kwenta.
Pero nung maagrabyado ako minsan ay tsaka ako naramdaman na talagang malakas siya at meron talaga akong gabay. Nagtatrabaho ako noon sa isang fast food. First time kong magtrabaho noon at the age of 19. May isang manager doon na sobrang sungit sa akin. Pinrangka ako nung isang cashier na nagte-train sa akin. Ayaw daw sa akin ni ma'am dahil mukha raw akong tamad. Kaya gagawin niya raw ang lahat para mag-give up ako. Sinabi raw yon ni ma'am sa isang meeting kasama yung dalawa pang manager. Narinig lang daw niya na pinag-uusapan ako. Tumatawa lang daw yung dalawang manager at hindi nagsasalita. So noong nalaman ko yon, nagsumbong ako kay Mike. Kaso hindi naman siya sumagot. Akala ko noon wala siyang pakialam. Pero isang araw na kabado na naman akong pumasok kasi opening din si ma'am, hindi siya pumasok kundi yung isa pang manager. Hindi raw makakapasok si ma'am dahil na aksidente. Nabunggo raw yung kotse niya. Naipit daw yung mga binti niya at kailangang i-amputate pareho. Ang saya ko noon, Sir Neb. Totoo, kasi hindi na siya nakapasok kahit kailan. That time, akala ko minalas lang si ma'am, kaya siya na-aksidente. Natapos ko yung kontrata ko ng walang aberya. Ito naman yung nagtatrabaho na ako as supervisor sa isang pabrika. May nakaaway rin ako na isa pang supervisor doon dahil lang sa naunahan ko siyang mag-file ng leave. Hindi kami close, kaya malay ko bang napapag-usapan na nila ng iba pang supervisor na magli-leave siya para magburakay. Ako naman ay magli-leave para makasama ang mami ko na uuwi ng Pilipinas matapos ang 2 taon. Nakikiusap na iatras ko yung leave ko. 2 linggo lang ang bakasyon ni mami ko, tapos babawasan ko pa yung panahon na makakasama ko siya. Hindi nga ako pumayag. Ayun na, kung ano-ano na yung sinasabi niya habang nakatalikod ako. Kung tutuusin ay nonsense yung dahilan niya kumpara sa dahilan ko. Pwede naman siyang mag-adjust, pero ako pa ang gustong mag-delay ng pagkikita namin ng mami ko. Lagi niya akong iniirapan at binubunggo sa balikat. Kapag naman pumalag ako, ay talagang haharapin niya ako at maghahamon pa ng away. Wala namang kakwenta-kwenta. Ako na lang ang tumatahimik, pero deep inside, galit na galit ako, Sir Neb. Gustong gusto ko na siyang kulamin, pero nagpipigil ako. Nagkaroon kami ng Christmas bonus at 13th month. Doon nagsimula ang kamalasan niya. Nadukutan siya after i-withdraw yung mga bonus at kasamang nawala yung mga importante niyang ID at papel na nasa loob ng wallet. Pagdating naman ng bagong taon ay nasunog yung bahay nila dahil sa paputok. Kahit depressed na depressed siya ay kinailangan niyang bumalik sa trabaho pagkatapos ng bakasyon dahil nagsisimula silang muli. Pero dahil nga sa malalim na pag-iisip ay naipit ng rollers yung mga daliri niya sa kanang kamay at nadurog yung mga buto. Hinlalaki na lang yung natira sa kanan niyang kamay. Dala ng sobrang depression sa mga nangyayari sa buhay niya ay nagpatiwakal yung supervisor na yon, Sir Neb. Nung mabalitaan ko yung pagpapakamatay niya ay narinig ko yung boses ni Mike. Sabi niya, "Masaya ka na ba? Inani na niya yung inipon niyang atraso sa'yo." Doon ko na-realize, Sir Neb, na may kinalaman si Mike sa nangyari sa katrabaho ko. Malala si Mike sa mga taong ginagalit ako. Pero gaya nga ng sinabi ko, protective din siya sa mga taong mahal ko. Noong nag-aaral pa sa college yung bunso kong kapatid, tinamaan din siya ng depression at naisip na niyang magpakamatay. Pero every time daw na maiisip niyang wakasan ng buhay niya, ay parang may bumubulong daw sa kanya na malaking boses at sinasabi nito, "Hindi mo na ba mahal si Ate Army? Malulungkot siya kapag nawala ka. Huwag mong palungkutin yung alaga ko." Kinikilabutan daw siya. Tapos feeling niya nababaliw na siya dahil sa naririnig niya. Pero parang may nararamdaman din naman daw siyang comfort at pagmamahal na bumabalot sa kanya. Nalilito raw siya kung guardian angel daw ba yon dahil pinipigilan siya.
Pero ang sinasabi naman daw ay ako ang alaga noon. Baka raw iisa kami ng guardian angel. Si mami ko rin, may kwento tungkol sa malaking boses na bumubulong sa kanya. Nurse si mami sa Amerika at malapit lang ang pinapasukan niyang ospital doon sa apartment niya. Kaya minsan ay naglalakad lang siya pa uwi. May isang street siya na dinadaanan na a few nights ago raw ay may sinaksak na Asian. Ang nasa isip daw niya noon, baka isolated case lang kasi ilang beses na siyang dumaan doon pero okay lang naman siya. So maglalakad na lang daw sana siya pa uwi. Pero may malaking boses daw sa isipan niya ang nagsabing, Mami, bata pa si Army. Magbus ka na. Kinabahan daw si mami, kaya sumakay na lang nga siya ng bus. Pagka-uwi niya noon, Sir Neb, nanood siya ng news at may balita na naman ng Asian na sinaksak sa street na daraanan sana niya. Kapapangyari lang daw. Kinilabutan si mami kasi papano kung naglakad nga siya pa uwi? Baka siya na ang nasa news nung time na yon. Pagkatapos nga daw noon ay nagsunod-sunod pa yung pag-atake sa mga Asyano. Sir Neb, walang nakakaalam sa pamilya ko ng tungkol kay Mike. Kahit yung practice ko, inililihim ko sa kanila. Yung asawa ko lang ang nakakaalam ng mga ginagawa ko dahil siya mismo ay nagpa-practice ng lihim na karunungan. Hindi naman namin ito kinakahiya, pero ayaw lang din naming ipagkalat. Lalo na at kung minsan ay may ginagawa rin kami na labag sa batas at sa utos ng Diyos. Alam ko po na may mga magagalit sa akin o sa amin, lalo na at may mga kawalangyaan si Mike. Pero as long as pumapabor siya sa akin at pinoprotektahan ako, wala akong problema. Pasensya na lang sa mga masasagasaan namin.